Noong makumbinsi na ni Yuan si Wunchan ay tinanong niya ito kung ilan ba raw ang jackals na meron sila. Sumagot naman si Wunchan na nasa 1,000 raw ang mga ito. Nag-abot naman si Yuan ng isang papel. Sinabi niya kay Wunchan na tawagin daw nito ang lahat ng jackals sa sunod na araw ng hating gabi. Nakalagay raw sa papel na inaabot niya ang lokasyon ng kanilang pagtitipon. Sinabi rin ni Yuan na wag daw ipapaalam ni Wunchan kina Agamemnon at Ares ang kanilang plano. Mas makakabuti raw kay Wunchan kung walang alam ang mga ito. Nagtanong ulit si Yuan kung naiintindihan ba raw ito ni Wunchan. Tumango naman ng ilang ulit si Wunchan na nangangahulugan ng kanyang pagsang-ayon. Matapos kausapin si Wunchan ay hinawakan ni Yuan si Hargon sa balikat at sinabing umalis na raw sila. Sumunod naman si Hargon kay Yuan pero makikita sa mukha nito ang sobrang pagkainis. Pagkalayo ng dalawa ay sinabi ni Hargon na magaling nga raw si Yuan magbanggit ng pangalan ng iba, gaya na lang ng pangalan ng kanyang ama. Habang nagpipigil ng kanyang inis ay sinabi ni Hargon na ipaliwanag daw ni Yuan ang lahat at wag daw itong mag-iiwan ng kahit na isang detalye. Sinabi naman ni Yuan na gaya nga raw ng narinig ni Hargon, ang mga jackals at mga taga-Olympus ay may ugnayan sa isa't isa. Galit na nagtanong si Hargon kung gusto ba raw talaga ni Yuan na paniwalaan niya ang sinasabi nito. Hindi raw ito maaaring mangyari, pupusta raw siya na ginagamit lang ng mga ito ang pangalan ng Olympus. Tinawag naman ni Yuan si Hargon sa pangalan nito upang itigil na nito ang pagtatanong. Sinabihan ni Yuan si Hargon na hindi raw niya alam kung ano ba talaga ang tingin nito sa lugar na Olympus, pero kailangan na raw nitong alisin ang naglalabo nitong salamin. Naglakad na paalis si Yuan. Bago ito tuluyang umalis ay sinabi niya kay Hargon na alamin daw nito ang totoong mukha ng kinikilala niyang Olympus. Naalala naman ni Hargon ang mga bagong impormasyon na nalaman niya tungkol sa Olympus. Naalala niya ang sinabi ng tutorial administrator na napakalaki raw ng iniwan na problema sa kanya ng mga taga-Olympus. Gustong-gusto na nga raw nitong hilahin ang balbas ni Zeus. Naalala rin niya ang tanong ni Wunchan kung pinabayaan na ba raw sila ng Olympus. Naalala niya rin ang sinabi ni Yuan na siya na raw ang bahalang dumiskubre kung ano talaga ang totoong kulay ng mga taga-Olympus. Nalaman niya rin na may kaugnayan sina Agamemnon at Ares sa grupo ng mga jackals. Hindi agad nakaalis si Hargon sa kanyang kinatatayuan sa pag-iisip nito kung ano ba talaga ang paniniwalaan niya. Dumaan ang 2 araw at malapit nang sumapit ang napag-usapan nilang oras. Nag-aabang si Yuan sa lugar na napag-usapan nilang tagpuan ni Hargon. Habang nakaupo ay napansin niya na may dumating na doon. Sinabi ni Yuan na kung na-late pa raw si Hargon nang mas matagal ay lalakad na raw sana siya nang wala ito. Tinanong din ni Yuan kung tapos na ba raw ang pag-iisip ni Hargon. Sinabi naman ni Hargon na ipinanganak at pinalaki nga raw siya sa Olympus. Ang Olympus nga raw ang kanyang tahanan at pamilya. Kinikilala niya rin daw na hero ang kanyang ama. Wala na raw siya halos natatandaan sa kanyang ina. Hindi na nga rin daw niya maalala kung ano ang itsura nito. Pero natatandaan pa rin daw niya ang boses nito at ang sinabi nito sa kanya. Naalala ni Hargon ang sinabi ng kanyang ina na wag daw niyang kakalimutan ang pride ng Olympus. Sinabi ni Hargon na inisip nga raw niyang mabuti kung tama ba raw ang gagawin niya at kung pinagtataksilan ba raw niya ang Olympus. Nagtanong si Yuan kung ano raw ang naging desisyon ni Hargon. Sumagot naman si Hargon na kahit pa raw tama o mali si Yuan ay kailangan pa rin daw nilang ubusin ang lahat ng mga jackals. Mga salot nga raw ang lahat ng jackals sa unang palapag ng tore. At kahit pa raw isa itong nakakahiyang sikreto ng mga taga-Olympus, ay siya na raw mismo ang puputol sa mga ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Isinuot na ni Hargon ang lahat ng kanyang items, kita rin sa mga mata nito na sigurado na siya sa kanyang desisyon. Makikita ang isang napakalaking kuweba, may mga nakasinding apoy sa loob nito na nagsisilbing liwanag. Sa gitna ng kuweba ay makikita ang napakaraming tao. Ito ay ang mga jackals na nakasuot ng kani-kanilang maskara. Nabubuhay ang mga ito sa pagpatay at pagnanakaw sa mga bagong players sa unang palapag. Namangha ang isang jackal dahil napakalaki raw ng lugar na yon. Kaso nga lang daw ay medyo mamasa-masa ang inaapakan nilang lupa. Sinabi naman ng isang jackal na napakarami nga raw pala nila.
Tingin niya raw ay hindi bababa sa 1,000 ang nagpunta sa pagtitipong ito. Sinabi naman ng isang jackal na lagi raw kasi silang magkakahiwalay. Ito pa lang daw ang unang beses na nagsama-sama silang lahat. Sinabi ng isang jackal na nakakuha raw ng flock viper ang nasa harapan nilang grupo. Sinuwerte daw ang mga ito dahil maaari nila itong ibenta ng 10,000 points. Napatigil sa pag-uusap ang lahat ng mga jackals nang biglang dumating sa kanilang harapan ang hari ng mga jackals na si Mu Wunchan. Nakasuot ito ng kulay pula na maskara. Nagsalita ito at tinanong kung naroon na ba raw ang lahat. Matapos makita ang hari ng mga jackals ay nag-umpisa na ring magbow ang mga leader ng bawat grupo. Nagtaka naman ang mga bagong jackals kung bakit nagbow ang kanilang mga pinuno. Noong malaman nila na si Mu Wunchan ang jackal na nasa harapan nila ay agad na ring nagbow ang mga ito. Matapos ang pagbati ay sinabi na ni Wunchan na itaas na ng mga ito ang kanilang mga ulo. Nagkaroon naman ng bulong-bulungan ang mga hindi nakakakilala kay Wunchan. Tinanong nila ang kanilang mga pinuno kung ito na nga raw ba ang hari ng mga jackals. Bakit daw kaya ngayon lang ito nagpakita sa kanila? Sinabi naman ng isang jackal na narinig daw niya na may big shot na backing si Wunchan. Kaya nga raw hanggang ngayon ay nagagawa nilang makaiwas sa bureau. Nagsalita si Wunchan at sinabing itikom na raw ng mga ito ang mga bibig nila. Kapag may nakita pa raw siya na nag-uusap ay siya raw mismo ang pupugot sa ulo ng mga ito. Agad namang sinabihan ng mga leader ang kanilang mga miyembro na manahimik daw ang mga ito. Kailangan pa raw nilang marinig ang misyon na iuutos ni Wunchan. Sigurado raw sila na mahirap ito dahil kinailangan pang ipunin ang mahigit sa 1,000 jackals para lang sa gagawin nilang misyon. Sinabi ni Wunchan na ngayon pa lang din niya malalaman kung ano ang gagawin nilang misyon, pero sinisigurado raw niya na pagkatapos ng araw na ito, silang mga jackals ay makakaangat na sa kalangitan. Nagdiwang ang lahat ng mga jackals sa narinig nila kay Wunchan. Naghiyawan ng napakalakas ang lahat ng mga pinuno ng mga jackals, naggayahan naman sa pagsigaw ang lahat ng kanilang miyembro. Napuno ng ingay ng kasiyahan ang loob ng kuweba. May bigla namang dumating na 2 lalaki mula sa dilim. Sinabi ni Wunchan na ipinapakilala niya raw ang mga ito. Sinabi niya na ito raw ang kanilang mga backers, nakasuot din ng pulang maskara ang 2 dumating na lalaki, ito ang simbolo na matataas rin ang posisyon ng mga ito. Yumuko si Mu Wunchan upang magbow sa 2, nagpasalamat din ito dahil nagawa raw makarating doon ng 2 ito. Iniabot ni Wunchan ang isang makapal na envelope. Tanggapin daw sana ito ng 2 nakamaskara. Naglalaman daw ito ng Asgardian Bills. Ang Asgardian Bills ay pera na espesyal na binuo ng mga major guild ng Asgard. Maaari raw itong bilhin gamit ang points at maaari rin itong gamitin bilang aktwal na pera. Sinabi ni Wunchan na lahat daw ng laman na bills ng envelope ay nagkakahalaga ng 1,000 points. Ito raw ang resulta ng pangungulekta nila sa lahat ng mga jackals. Naisip naman ng isang nakamaskarang lalaki na dahil nga raw ang Asgard mismo ang naglabas ng mga papel na ito, sigurado raw siya na may halaga ang mga bills na ito. Tinanong ng isang nakamaskarang lalaki kung nangangako ba raw si Wunchan na ito na ang lahat ng pera na nakolekta nila. Sumagot naman ng yes sir si Wunchan. Ngumiti ang nakamaskarang lalaki. Naisip niya na tingin niya raw ay hindi bababa ng 100,000 points ang pera na natanggap niya. Talagang araw na lumipat na ng kampo si Wunchan. Ito nga raw siguro ang pera na hinihintay ni na Agamemnon. Ipinasok na ng isang nakamaskarang lalaki ang pera na natanggap niya sa kanyang inventory. Nagpasalamat din ito kay Wunchan dahil sa regalo na ibinigay nito. Sinabi naman ni Wunchan na ikinagagalak daw niya na pagsilbihan ang 2. Gagawin daw nila ang lahat ng ipag-utos ng mga ito. Ngumiti naman ang isang nakamaskarang lalaki at iniangat ang isa nitong kamay. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na oras na raw para magpaalam. Nag-snap ng kamay ang isang nakamaskarang lalaki. Matapos noon ay biglang nagliyab ang buong kuweba. Nag-activate ang skill na Colossal Fire at binalot ng apoy ang buong kapaligiran. Takang-taka naman si Wunchan at ang iba pang mga jackals sa nangyari. Napahiyaw ang mga baguhang jackals dahil hindi na nila kinakaya ang init ng apoy ng skill na Colossal Fire. Mabilis na nagliyab ang mga katawan ng mga jackals na walang suot na maayos na item.
Walang tigil na sigaw ang maririnig sa loob ng kuweba. Napaisip naman si Wunchan kung bakit bigla na lang kumalat ng napakabilis ang apoy. Hindi raw siguro tubig ang nagkalat na liquid sa lupa. Siguro nga raw ay langis ito, pero bakit wala naman daw silang naaamoy? Humiyaw ang napakaraming jackals at sinabing napakainit nga raw doon. Sinabi naman ng ibang jackals na magmadali na raw sila sa paglabas. Hindi na kinaya ng karamihan ang init na dulot ng colossal fire. Isa-isa nang namamatay ang mga ito at bumabagsak sa lupa. Naisip naman ni Wunchan na siguro raw ay ginamitan ng scentless powder ang langis na nagkalat sa kuweba kaya hindi nila ito naamoy. Nagalit si Wunchan nang bigla nitong napagtanto ang mga pangyayari. Niloko nga lang daw siya ng dalawa. Tinanong ni Wunchan ang dalawang lalaki kung ano ba raw ang ginagawa ng mga ito. Inapakan ng isang lalaki ang kanyang maskara at sinabing naglilinis lang naman daw sila ng mga basura. Inalis na ni Yuan at Hargon ang suot nilang maskara. Sinabi naman ni Wunchan na manloloko raw ang dalawa dahil hindi naman daw pala sila nagmula ng Olympus. Sumagot naman si Hargon na nagkakamali raw ito, nagmula nga raw siya ng Olympus. Nagtanong si Wunchan na kung ganoon naman pala, bakit niya inaatake ang mga jackals? Sumagot naman si Hargon na dahil daw kahihiyan ang mga ito sa Olympus kaya siya na raw mismo ang papatay sa mga ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Walang awa na pinagpapatay ni Yuan ang lahat ng jackals na lumapit sa kanya. Wala siyang balak na buhayin na kahit isa man sa mga ito. Pinalibutan ng mga jackals sina Hargon at Yuan. Sinabi ng mga pinuno ng mga jackals na sumugod daw silang lahat dahil dalawa lang naman daw ang kinakalaban nila. Kahit anong dami ang sumugod kina Yuan at Hargon ay balewala pa rin ito. Agad nilang napapatay ang lahat ng kalaban na makita nila. Kinabahan naman si Wunchan dahil mukhang balak daw talaga nina Yuan at Hargon na ubusin sila. Inilabas ni Wunchan ang kanyang player kit, kailangan niya nga raw makontak si Agamemnon. Nagtaka naman si Wunchan nang makita nito na hindi na ihahatid ang mensahe na ipinadala niya. Bakit daw hindi ito gumagana? Sinabi naman ni Yuan na tingin ba raw talaga ni Wunchan na gagana ang kanyang player kit sa gitna ng labanang ito. Sinabi ni Yuan na nakakapagpadala raw ng mensahe ang player kit sa pag-e-encode ng mana para maging text. Kaya nga raw kapag napuno ng mana ang buong paligid na gaya nito, ay mawawala na raw ng silbi ang pagpapadala ng mensahe nito. Nagkaroon ng wall of mana ang colossal fire skill na ginamit ni Yuan. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi gumagana ang kanilang player kit. Noong papalapit na ng papalapit kay Wunchan ang nagliliyab na apoy ay naghanda na rin ito. Wala na siyang pagpipilian kundi labanan sina Yuan. Tumakbo ng napakabilis si Wunchan upang atakihin sa likuran si Yuan. Sa paglapit ni Wunchan ay humiyaw ito at sinabing walang hiya raw si Yuan, kailangan na raw nitong mamatay. Kahit may kinakalaban si Yuan sa kanyang harapan ay nagawa pa rin niyang maramdaman ang pagsugod sa kanya ni Wunchan. Lumingon si Yuan at tiningnan ang papasugod na si Wunchan. Pulang-pula ang mga mata ni Yuan dahil sa kanyang skill na Cinder Eyes. Bigla namang nakaramdam ng takot si Wunchan, bakit daw hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan. Hindi na naituloy ni Wunchan ang kanyang pag-atake dahil sa paninigas ng kanyang katawan. Lumapit naman si Yuan at binanggit ang pangalan ni Mo Wunchan. Sa paglapit nito ay agad niyang hinati sa gitna ang buong katawan ng hari ng mga jackals. Sinabi ni Yuan sa bangkay ni Wunchan na ito na raw ang oras ng kanyang pamamaalam. Gumuho ang kuweba dahil sa sunod-sunod na pagsabog na dulot ng nangyaring labanan. Nagawa namang makalabas ni Yuan at Hargon bago pa ito gumuho. Tinanong ni Yuan si Hargon kung okay lang ba ito. Sumagot naman si Hargon na tingin ba raw ni Yuan ay magiging okay siya sa dami ng kinalaban nila. Tinanong niya rin si Yuan kung ayos lang ba ito dahil napakarami raw ng pinatay nilang tao at umabot ito ng mahigit sa 1,000. Naisip naman ni Yuan na kaya raw pala ganoon ang sagot ni Hargon ay hindi dahil pagod ito kundi dahil nakukonsensya ito sa ginawa nila. Sinagot ni Yuan ang tanong ni Hargon at sinabi na ayos lang daw siya. Naisip niya rin na hindi pa nga raw napapalaban sa giyera si Hargon. Normal lang daw ang nararamdaman nito dahil unang beses pa lang niya na pumatay ng napakaraming tao.
Nagtanong si Hargon kung bakit parang balewala lang kay Yuan ang ginawa nilang pagpatay. Sumagot naman si Yuan na napakarami raw ng nagawa ng mga itong kasalanan gaya na lang ng pagpatay, pagnanakaw, pangkikidnap at pang-aalipin. Bakit naman daw siya makukonsensya kung sa pagpatay niya ng isa sa mga jackals ay magagawa niyang makapagligtas ng 100 hanggang sa 100 tao? Matapos marinig ang mga sinabi ni Yuan ay parang tinamaan sa ulo si Hargon. Mabuting araw at napatay na nila ang napakaraming jackals. Kung hindi raw nila ginawa ito ay marami pa ang magagawa ng mga ito ng masama. Sinabi ni Hargon na napakatalas nga raw ng dila ni Yuan kahit na wala sa itsura nito at magaling nga rin daw itong mag-isip. Nagtanong naman si Yuan kung papuri ba raw ang mga sinasabi ni Hargon. Kinalog ni Hargon ang ulo niya at sinabing pinupuri niya nga raw si Yuan. Naisip naman ni Yuan na may matatag nga raw na pag-iisip si Hargon. Nadadala nga lang daw ito ng kanyang konsensya at emosyon. Mabuti raw at maayos na ito matapos niyang masabi na hindi mali ang ginawa nila. Sinabi ni Yuan na sakto nga raw si Hargon para sa isang magulong pamumuhay. Sumagot naman si Hargon na mas kakaiba nga raw si Yuan kaysa sa itsura nito. Napatanong naman si Yuan kung paano naman siya na iba. Sumagot si Hargon na wala raw sa itsura ni Yuan ang basta na lang gumawa ng mabuti. Sinabi naman ni Yuan na tatanggapin niya rin daw ito bilang papuri. Sinabi rin ni Hargon na mahirap daw sumama kay Yuan dahil sa hirap ng mga ginagawa nito pero wala naman siyang nakukuhang kapalit. Ganitong-ganito nga rin daw si Yuan sa loob ng kanilang tutorial. Lagi raw itong gumagawa ng mga malalaki at mapapanganib na bagay. Noong bata pa raw si Hargon ay may nakapagsabi raw sa kanya na ang tawag daw sa ginagawa ni Yuan ay ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Ngumiti naman si Yuan at sinabing na sorpresa daw siya dahil sa mga nakakahiyang salita na nasabi ni Hargon. Kinuha ni Yuan sa kanyang inventory ang Asgardian bills na ibinigay sa kanya ni Wunchon. Sinabi niya kay Hargon na nagkamali raw ito dahil may napala raw sila sa kanilang ginawa. Nagulat si Hargon nang makita ang Asgardian bills na hawak ni Yuan. Nakalimutan na nga raw niya ang bagay na ito. Sinabi ni Yuan na malaki rin daw ang ginampanang papel ni Hargon. Kaya tinanong niya si Hargon kung tatanggapin ba raw nito ang Asgardian bills na hawak niya. Hindi naman agad makapagdesisyon si Hargon. Sinabi naman ni Yuan na maaari raw itong tumanggi kung ayaw talaga nitong gumamit ng pera na nagmula sa masama. Napahawak ng ulo si Hargon sabay sagot kay Yuan na bigyan daw siya nito ng ilan. Sinabi naman ni Yuan na inasahan na niya raw ito. Bago inumpisahang hatiin ni Yuan ang Asgardian bills ay sinabi niya kay Hargon na may itatanong daw siya dito. Di ba raw ito nga ang pumangalawa sa kanya sa kanilang tutorial? Sumagot naman si Hargon na tama nga raw ito, ano naman daw kung ganon. Habang hawak ang paghahatian nilang pera ay tinanong ni Yuan si Hargon kung ano raw ang reward na nakuha nito. Sa ibang dako naman ay may biglang humampas ng lamesa. Nagtanong si Agamemnon kung bakit daw kaya hindi niya makontakt ang taong tinatawagan niya. Sumagot naman ang isa niyang tauhan na hindi niya rin daw alam. Nagpadala na rin daw siya ng mensahe kay Wunchon pero hindi pa rin daw ito sumasagot. Habang nanggigigil ay naisip ni Agamemnon na hindi naman daw siguro itatakbo ni Wunchon ang pera, imbis na lang kung masiraan ito ng ulo. May bigla namang dumating at tinawag si Agamemnon. Agad naman itong tinanong ni Agamemnon kung may balita na ba raw ito. Sumagot naman ang bagong dating na lalaki na natagpuan na raw nila ang mga jackals pero tingin niya raw ay kailangan muna itong makita ni Agamemnon ng harapan. Matapos noon ay agad na nagpunta sina Agamemnon sa kuweba kung saan namatay ang mahigit sa 1,000 jackals. Hindi nila lubos maisip na ganito ang kanilang daratnan sa loob ng kuweba. Nakaramdam sila ng iba't ibang emosyon habang iniisip kung sino raw ang gumawa nito. Tinanong ni Agamemnon kung kabilang ba raw si Wunchon sa mga namatay. Sumagot naman ang kasamahan ni Agamemnon na kabilang nga raw ito at naroon nga raw ang bangkay ni Wunchon. Tinanong agad ni Agamemnon kung paano naman daw ang pera, nasaan na raw ang pera ng koleksyon. Humiyaw ng napakalakas si Agamemnon dahil sa galit nito nung marinig niya sa kanyang mga tauhan na wala raw silang nakita na kahit isang pera doon. Binibilang ni Yuan ang Asgardian bills na nakuha niya sa mga jackals.
Nabilang niya na 384,000 points ito, malaki-laki na nga rin daw ang halaga nito. Kahit nga raw ibinigay niya kay Hargon ang kalahati ay napakalaki pa rin ang natira sa kanya. Ilang ranker pa nga lang daw ang may kakayahan na magmay-ari ng ganitong halaga. Salamat nga raw sa perang ito at hindi na raw niya kailangang isipin ang mga gastusin niya sa pagkain at matutulugan. Gusto na nga raw niya agad pumunta sa Asgard upang mapalitan na agad ito ng points. Kaso nga lang daw ay baka malaman ng mga taga-Olympus na isa siya sa mga pumatay sa napakaraming jackals. Wala raw magandang mangyayari kung gagawin pa niyang komplikado ang pananatili niya sa first floor. Ipinasok na ulit ni Yuan sa kanyang inventory ang Asgardian bills. Mukhang mapapabilis nga raw ang pagkakagawa ng kanyang item. Mabibili na raw niya ang mga core materials na kakailanganin ng kanyang Dark Divine Crystal. Ang Dark Divine Crystal nga raw ang pinakamataas ang rank sa mga item na pag-aari niya. Naisip ni Yuan na mukhang malapit na nga raw niyang makita ang tunay na kapangyarihan ng Dark Divine Crystal sa tulong ng pinakamagaling na panday sa loob ng tore. Kaso nga lang daw ay mayroon pa siyang problema, habang nakahiga ay binuksan na ulit ni Yuan ang kanyang inventory. Kinuha ni Yuan ang mahiwagang itlog sa kanyang inventory at binasa kung ano ang description nito. Wala nga raw paraan upang malaman kung saang itlog ito, ano ang lalabas sa itlog na ito at kung paano ito mapipisa. 0% pa lang din ang incubation rate nito. Hindi niya nga raw mahulaan kung ano ang itlog na ito. Kalimitan nga raw na kapag hindi malinaw ang description ay incomplete pa ito. Ito pa nga lang daw ang unang beses na makakita siya ng itlog na may hindi malinaw na paliwanag. Sinabi nga raw sa kanya ni Hargon na nakatanggap ito ng reward na King's Lightning Glove. Isa nga raw itong high advanced item na ginagamit maging ng mga high ranker. Kapag nga raw pinagbasehan niya ang reward ni Hargon, ibig sabihin daw noon ay hindi lang isang normal na item ang mahiwagang itlog na hawak niya. Siguro raw ay espesyal ito na halos katumbas ng kanyang Dark Divine Crystal o kaya naman ay higit pa ito. Napakamot sa ulo si Yuan, hindi niya nga raw alam kung ano ito. Pinagpatuloy niya pa rin ang pag-iisip hanggang sa may bigla siyang napansin. Pinagmasdang maigi ni Yuan ang mahiwagang itlog na hawak niya. Bigla niyang napansin ang pattern ng mahiwagang itlog. Sigurado raw siya na wala pa ang pattern na ito nung una niya itong tiningnan. Bigla namang sumakit ang ulo ni Yuan. Naalala niya ang mga bagay na kung maaari ay ayaw na niyang makita. Pero ngayon na nakita na niya ito ay mabilis na pumasok sa isip ni Yuan ang maliliit na detalye na nalimutan niya sa kanyang alaala. Hindi makapaniwala si Yuan sa kanyang naalala, naisip niya na nakita na nga raw niya noon ang pattern na ito. Ang pattern nga raw na ito ay nakita niya sa isang outer god. Pagkabanggit ni Yuan sa outer god ay bigla siyang binati ng mahiwagang itlog. Bigla namang namula ang mga mata ni Yuan habang tinitingnan ang mahiwagang itlog sa kanyang kamay. Nagtanong si Yuan kung ano ba raw talaga ito. Naglalakad ang bida nating si Kim Yuan habang nag-iisip. Napatigil ito sa paglalakad sa harap ng workshop ni Vulcaro. Napakarami nga raw ng iniisip ni Yuan sa mga lumipas na araw. Bakit nga raw hindi niya agad ito naisip at napansin ng mas maaga pa? Simbolo nga raw ba ng isang outer god ang pattern na nakalagay sa natanggap niyang mahiwagang itlog? Magiging kakampi niya raw kaya ang lalabas sa mahiwagang itlog sa sandaling mapisa na ito, o magiging kalaban niya ito na magdudulot ng matinding pagkasira gaya ng ginawa ng mga outer gods na nakalaban nila. Karamihan nga raw sa mga nilalang na napisa sa itlog ay kinikilala ang taong nakasama nila ng matagal na panahon habang nasa incubation pa ito, at ang taong unang nakita nila sa pagkapisa ng kanilang itlog bilang sarili nilang ina. Kaya nga raw ilang rankers ang nagpapakahirap sa pagkuha ng itlog ng mga mythical beast upang pisain nila ito at gawing alaga na maaari nilang maging kakampi. Kung ganoon nga lang daw sana ang mangyayari kapag napisa na ang hawak niyang mahiwagang itlog. Habang pumapasok sa workshop ni Vulcaro ay naisip ni Yuan na napakalaki nga raw na sugal ang gagawin niya. Kakalimutan na raw muna ni Yuan ang tungkol sa mahiwagang itlog. Wala na rin naman daw mababago kahit ano pang isipin niya. Kailangan na raw muna niyang mag-focus kung ano ang nasa harapan niya. Pagkapasok ni Yuan ng workshop ay sinabi nito na naroon na raw siya.
Hindi naman siya napansin ni Vulcaro dahil nakafocus ito sa kanyang ginagawa. Pinanood ni Yuan ng ilang minuto ang ginagawa ni Vulcaro. Noong natapos na si Vulcaro ay saka pa lang nito napansin na naroon pala si Yuan. Inilagay ni Vulcaro sa isang tela ang Dark Divine Crystal. Sinabi niya kay Yuan na napakatigas nga raw ng item na ito. Sinabi niya rin na pinapunta niya raw si Yuan dahil may itatanong daw siya dito. Gusto niya raw makita ang weapon at armor na ginagamit ni Yuan. Kung gumagamit daw ito ng espada, ano raw klaseng espada ito at ano ang haba at kapal nito? Sa armor naman daw ay ano raw klaseng armor ang gusto ni Yuan at ano rin ang bigat nito? Tinanong naman ni Yuan kung bakit raw ito tinatanong ni Vulcaro. Sumagot naman si Vulcaro na nakagawa raw siya ng byproducts mula sa crystal ni Yuan. Pinakita ni Vulcaro ang isang lalagyan ng naglalaman ng powder na nagmula sa pag-refined ng Dark Divine Crystal. Sinabi ni Vulcaro na gusto niya raw ipaggawa si Yuan ng item gamit ang powder na hawak niya. Makapangyarihan nga raw ang crystal ni Yuan, mas malaki pa nga raw ang halaga ng powder na ito kaysa sa iba pang uri ng mga crystal. Naisip ni Yuan na wala nga raw siyang rason para tanggihan ito. Ang side nga raw na gamit ni Hades ay gawa rin sa powder na nagmula sa pag-refined ng fragment ng Helm of Invisibility. Sinabi ni Yuan na hindi ba raw kailangan pa ni Vulcaro ng sapat na materyales para magawa ito. Sumagot naman si Vulcaro na wala nga raw siyang materyales na adamantium pero meron naman siyang materyales na kagaya noon. Tumayo si Vulcaro at sinabing dahil nga raw powder lang ito ng crystal ay sapat na raw gamitin ang materyales na mithril. Kinuha ni Vulcaro ang isang rare na metal at sinabi kay Yuan na nasa 1.8 kilograms daw ito. Hindi raw ito ganoon kadami pero sasapat na raw ito upang makagawa ng isang item kapag pinaghalo-halo na niya ito. Ang mithril ay isang rare na metal na kayang magtaglay ng mana resistance depende kung paano ito ma-refined. Hindi man ito ang pinakamatibay na materyales ay meron naman itong napakahusay na mana conductivity. Ang classification ng mithril ay crafting item. Sinabi ni Yuan kay Vulcaro na napakamahal raw ng mithril na gagamitin ito. Naisip ni Yuan na sa halos kalahati nga raw ng kilo ng mithril ay maaari na raw makagawa ng magandang item kapag hinalo ito sa ibang metal. Kapag daw ginamit ni Vulcaro ang 1.8 na kilo ng mithril ay nagkakahalaga raw ito ng hindi bababa sa 300,000 points. Makakapagbayad nga raw siya kapag napapaltan na niya ang Asgardian bills na nakuha niya sa mga jackals. Pero hindi pa niya raw ito pwedeng gawin ngayon. Nakakainis man daw pero tingin niya raw ay ikatlo lang ng mithril ang kaya niyang bilhin sa ngayon. Habang nag-iisip pa si Yuan kung paano makakakuha ng sapat na points ay sinabi ni Vulcaro na saka na lang daw niya ibigay ang bayad sa kanya. Ililista na lang daw muna niya ito bilang utang ni Yuan. Nagulat naman si Yuan sa sinabi ni Vulcaro, tinanong niya ito kung paano naman daw kapag tumakbo siya nang hindi nagbabayad. Sumagot naman si Vulcaro na kasakiman na raw niya ang makapag-craft ng item gamit ang powder ng Dark Divine Crystal. Siya rin naman daw ang unang nagmungkahi nito kaya itakbo man daw ito ni Yuan ay hindi raw sasama ang loob niya. Saka napakalaki naman daw ng halaga ng item na nanggaling kay Yuan kumpara sa walang kwentang mithril na hawak niya. Hindi nga rin daw nila mabibilang ang halaga ng Dark Divine Crystal at ng powder nito gamit lamang ang points. Natulala naman si Yuan sa mga binitawang salita ni Vulcaro. Sinabi ni Vulcaro na dahil daw ipinagkatiwala sa kanya ni Yuan ang importanteng item nito, hindi ba raw tama na pagkatiwalaan niya rin ito? Naalala ni Yuan ang dati nilang pinagsamahan ni Vulcaro sa pinanggalingan niyang panahon. Ganoong-ganoon pa nga rin daw ang Ajushi na natatandaan niya. Sinabi ni Vulcaro na tumingin na lang daw si Yuan sa mga item na naroon. Kapag daw may nagustuhan siya doon ay ito raw ang pagbabasehan niya ng gagawin niyang item. Nasiyahan si Yuan at binuksan ang kanyang inventory. Kinuha niya sa kanyang inventory ang ginagamit niyang espada na well-sharpened sword. Itinaas niya ito upang ipakita ng maayos kay Vulcaro. Iniabot niya ito kay Vulcaro at sinabing kailangan niya nga raw ng espada. Wala raw siyang pakialam sa timbang nito basta raw hindi ito sobrang bigat na hindi na niya kayang buhatin. Sinabi rin ni Yuan na sa hugis at haba naman daw ay igaya na lang ito ni Vulcaro sa espadang iniabot niya.
Ngumiti si Volcaro habang hawak ang well-sharpened sword ni Yuan. Sinabi niya na kung espada nga raw ang gusto ni Yuan. Maswerte raw ito dahil ito nga raw ang kanyang specialty. Nagdaan ang mga araw at lumipas ang 1 linggo, makikita ang isang napakalaking gusali. Tinatawag itong Olympus Branch Guild House. Sa loob nito ay naroon si Agamemnon na isinusuot ng maayos ang mga item na gagamitin niya. Naghahanda ang grupo ni Agamemnon sa pinaplano nilang gawin. Pagkakita niya na handa na ang lahat ay napangiti si Agamemnon. Hindi niya raw akalain na darating sa kanya ang pagkakataong ito. Nagsilbi nga lang daw sigurong pagsubok sa kanya ng Tore ang pagkalipol ng lahat ng mga jackals upang bigyan siya ng napakalaking pagkakataon. Basta nga raw magtagumpay siya sa kanyang gagawing trabaho ay mapapatawad na raw siguro siya sa nagawa niyang pagkakamali at mapapansin na rin siya ng ruler of the sky. Sinabi ng isang tagasunod ni Agamemnon na nagawa na raw nilang maipon ang lahat ng kanilang players na nagmula sa ika-1 hanggang sa ika-10 palapag ng Tore. Sinabi rin ito kay Agamemnon na nasa 200 players ang kasama nila. Tinanong naman ni Agamemnon kung paano naman daw ang kanilang reinforcement. Sumagot naman ang tagasunod ni Agamemnon na para raw makaiwas sila sa pamamakialam ng administrator at sa limitasyon ng Tore, may naaangkop daw na reinforcement ang darating. Isinuot na rin ni Agamemnon ang kanyang gagamitin na espada at sinabing perpekto na raw ang lahat. Naglakad na ito papunta sa kanyang kabayo, sinabi ni Agamemnon sa lahat ng kanyang kawal at sa lahat ng kanilang players ng Army of Olympus na maghanda na raw ang mga ito dahil aalis na raw silang lahat. Sinabi ni Agamemnon na simula raw ngayon ay may kriminal sila na kailangang puntahan.